Oh, Abba Father, our Almighty God, we thank you so much. Tunay nga, Panginoon, kay sarap purihin ka, lalo na sa panahon ito. Hindi kami, Panginoon, naaalinsanganan, hindi kami nainitan. But your embrace this morning, your love is so warm, Lord, na lubos kami nagpapasalamat. Dahil pribilehiyo, binipisyo ng bawat isa na makasamba ngayong umaga, na ikaw, Panginoon, ay pasalamatan sa iyong mga dakilang gawa sa aming mga buhay. I pray in the name of Jesus, your word, Lord, na mahayag, ay patuloy na pag-penetrate sa puso ng bawat isa. Breakthrough upon breakthrough, blessings upon blessings, victory upon victory para sa buong CSF na mag-absorb, kukuha, tatanggapin ang salita mo at ipamumuhay sa kanilang buhay. We honor you, we thank you in Jesus' name. Amen. Let's give God the best clap offering. Kuya Andrew, pag tumayo ka na dito, hindi mo ibababa yung mic para pumalakpak. Papalakpakan nilang ganyan. Hallelujah. Si Pastor Jeff, kailangan hinaan yung boses kasi sobrang lakas nito. Amen. So, as promised, may part 2 po yung akin pong message first week din ng Sunday. So, get ready po. Walang matutulog dahil masarap ang panahon. Bayagan mo yung katabi mong kurutin ka if in case nakakatulog ka. Yung mga bata na katabi nyo, siguraduhin yung hindi bubuksan yung cellphone at maiinis kayo dahil maingay yung tunog. Dahil ang salita ng Diyos ay mangungusap para sa atin. Amen? So, part 2 po tayo ng ating topic. In these last days, everybody say it. I want. 1, 2, 3. Ulit. 1, 2, 3. Yan, yung matlakas naman, matatag. Okay? Magpakatibay daw tayo sa panahong ito. Okay? Dahil ang panahong ito ay punong-puno ng pakikibaka. Hindi pa pwedeng iyaking Kristiyano. Hindi pa pwedeng Kristiyanong mabilis bumigay, mag-quit. Sa panahong ito, ang labanan ay pagpapakatibay. Hindi na sarili mong lakas, kundi sa lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Minsan pa nating basahin ang salita ng Diyos mula sa Efesos 6, verse 11 to 13. Pakipalitan nga po, pakiayos po. It's 11 to 13. O, verse 10. Mag-start tayo sa verse 10. Okay? Pakiayos din sa online. Sa mga nasa online, pakicheck po yung aming sounds if it's okay. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasutaang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon, sabi mo sa katabi mo, sa gayon. Tapikin mo nga, sa gayon. Makakatagal tayo sa pakipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin tayong nakatayo. So let's have a review of our lesson first week of September. Tayo po ay may battle, may pakipagdigma na kinakaharap. And everyday po yan. Kahit katatapos mo lang sa isang digmaan, huwag kang magpakakampante. Oh, tapos na ako, nanalo ako. Hindi siguro na ngayon susugod si Satanas para labanan ako, atakihin ako. Huwag magpakapante. Dapat laging handa. Sabi mo, lagi akong handa. Hindi ako matutulog. Kapag natulog ka, agawin ng kaaway ang salita ng kapangyarihan ng Diyos sa umagang ito. So, dahil meron tayong pakikipagdigma, dapat hindi ka tagapagmasid lang. Nakikita mo nang nilalapa yung kapatid mo, pinagmamasdan mo lang. Nakikita mo nang nanghihina na yung kapatid mo, tinitingnan mo lang. Kailan kaya niya mapagtatagumpayan? Wala ka man lang ginawa para matulungan siya na mapagtagumpayan. So, we do not exercise magiging spectator lamang. Tayo po ay pumapasok sa labanan at bilang mga Kristiyano. Kristiyano ka ba? Tanungin mo katabi mo, Kristiyano ka ba?
Bilang mga Kristiyano, tayo po ang puntiryang pabagsakin ng kaaway. Puntirya kang wasakin, puntirya kanyang patayin, not just physically and even most especially spiritually. Ikaw ang puntirya ng kaaway. Amen? And we are sa front line. Pag front line, danger zone yan. Pero dahil ka ang naka-front line, ibig sabihin, malakas ka dapat. Amen? Matatag ka na dapat. At ang battle nagsisimula saan? Saan? The mind. Okay? Ang battle ay sa mind. Okay? And, sabi natin, paano mo malalaman? Anything contrary to the Word of God is deception. Pag may pumapasok sa isipan mo na kontra against sa Word of God, yun ay pag-atake na sa'yo ng kaaway. Amen? Saan ba nagsisimula yun? Diba dito? Lahat ng kasinungalingan, lahat ng pandaraya, hindi naman yan nagsimula sa agad sa suntukan, sa labanan. Nagsimula yan dito. Atin pong hinayaang mag-penetrate sa ating mind. So we have the enemy. Sino yung kaaway natin? The devil is our enemy. Kapag nagagalit sa iyo ang asawa mo, hindi yan ang kaaway mo. Kapag ang anak mo ay nagre-rebelde sa iyo, hindi yan ang kaaway mo. Kapag ang kapitbahay mo ay talaga naman nagbubunga nga sa iyo, hindi yan ang kaaway mo. Yung espiritu behind him or her, yun ang umaatake sa iyo, yun ang kaaway mo. So hindi ka, sabi dito, hindi tao ang ating kalaban. May espiritu behind. At sino yung nangunguna doon? Si Satanas. He is Satan, which means adversary, kaaway, kalaban. Huwag mong ituring na kalaban ng asawa mo. Actually, kakampi mo yan. Kinuha ka nga yung helpmate, mga babae, di ba? Kinuha tayong hindi helper, helpmate. Katuwang. That adversary of God and Christ. Kalaban ng Diyos at kalaban ni Kristo. Jesus, nung siya ay nagpe-prayer and fasting 40 days, si Satanas nandoon, tinetempt siya. Hinahadlangan ang dakilang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Ikaw ba yan, anak ko? Aba, welcome back, Ate Dayan. Hallelujah. And adversary of the Lord's people. Kung kikalaban siya ng Diyos, of course, ang mga anak ng Diyos, kalaban din niya. Tama po ba? Kalaban natin si Satanas. Luke 22:31 sabi ni Jesus Christ, Peter, si Satanas, gusto kang ibagsak. Diba? Pinagpaalam pa nga niya, sift as wheat. Sabing gano'n ni Jesus Christ. And Acts 5:3 sa panahon ni Ananias. And 2 Corinthians 2:11 sabi diyan, Satan outwit us. Okay? And sabi sa 1 Thessalonians 2:18, Satan blocked our way. Sinong umahadlang? Si Satanas. Satan blocked our ways. And lastly, ayan, nasabi, be sober, be vigilant because your adversary. Sino yung kalaban mo? Si Satanas, the devil, as a roaring lion. Nananakot. Okay, it's just a review. Nananakot lang. Pero dahil wala tayong alam, hindi natin binabasa ang salita ng Diyos, tayo naman takot na takot. Amen? Takot na takot. Konti pa lang pag-atungal ng kaaway, tayo po ay nagtatago na. Bumabagsak na. And he is a real being. Huwag niyong isipin si Satanas sa harap sa inyo, yung nakikita niyo sa TV na pangit. Huwag niyong paniwalaan si Satanas yung may hawak na 3 tinidor, yung malaking tinidor, at haharap sa inyo. Walang ganong halimaw na haharap sa inyo. Kasi pag yun ang humarap, automatic tatakbo tayo. Lalayo tayo. Hindi siya haharap sa inyo na pangit. Hindi siya haharap sa inyo na mukhang halimaw.
ang kaaway ay haharap sa inyo na napakaahamo. Tama ba? He's a liar and deceiver, a murderer who lives to kill, and lie. And no wonder, for Satan himself masquerade as the angel of light. Nagpre-pretend siyang anghel ng kaliwanagan. Naintindihan? Hindi siya harap sa inyo mukhang zombie kasi tatakbo kayo, aalis kayo. Haharap siyang napakaganda na matetempt kayo. Amen? Naintindihan po natin? And for the last review natin, the devil is not alone. Meron siyang army of fallen angels that help him in his work. 1/3, according sa Revelations 12:4, 1/3 na nagrebelde, tinapon ng Panginoon, ng ating Diyos Ama. Okay? Kasama ni Satanas. So yun ang mga alipores niya nagtatrabaho para tayo po ay bagsak-wasakin. Why oh why? Okay, let's have this one. The 3 great enemies of righteousness. Dito na po tayo mag-start ng ating lesson. The 3 great enemies of righteousness. Who is our righteousness? Sino po ang ating katwiran? Si Jesus. Jesus is our righteousness. Pag tinitingnan ka ng Diyos Ama, ang nakikita niya, ang katwiran ng Panginoong Hesukristo. At yan ay merong kaaway na dapat natin pong pagtagumpayan. The first one is the world. Ano ba yung world? Ito ba yung mundo typical? Ang pag sinabi pong world, it is the outer enemy. 1 John 2:15, ano sabi sa 1 John 2:15? Do not love the world. Huwag mong ibigin ang sanlibutan. James 4:4, to love the world is to be the enemy of God. Pag inibig mo ang sanlibutan, kaaway ka ng Diyos. Amen? Ano yung world? Ang world na tinutukoy po dito are the ways of man. Yung mga gawa ng sanlibutan, huwag po nating ibigin sapagkat yun po ay kaaway ng katwiran ng ating Diyos. Number 2 na enemies of righteousness is the flesh. Yung ating laman. Anong klaseng laman? Your old self. Yung iyong sinful man. Yung ating lumang pagkatao nung hindi pa natin nakikita si Kristo na minsan nanghihila sa atin pabalik. Gusto na nating bumait, gusto na nating lumakad sa katwiran, pero minsan nahihila tayo ng ating lumang pagkatao. Napapahakbang tayo muli pabalik sa sanlibutan. That flesh is your inner foe. Kalaban mo, sarili mo, yung luma mong pagkatao. Amen po ba? And number 3 is the devil, Satan, the stubborn adversary. He is the commander of the large host of the demons who oppose God. Amen? He attacks us. Paano umatake ang kaaway? In a subtle and crafty way. Yung hindi mo mahahalatang ibinabagsak ka na. Yung hindi mo nahahalatang unti-unting napapalayo ka na sa presensya ng Diyos. Ganun po umatake si Satanas. He attacks every believers in a subtle and crafty ways. Kaya kailangan nating makipagdigma. Okay? We need to go on the spiritual warfare. We must fight and we must keep on fighting. Sabi mo sa katabi mo, we must fight and we must keep on fighting. Kailangan lagi kang nakikipagdigma. Huwag mong hahayaan na mayroong panahon na ikaw ay mayroong unguarded moment. Binibigyan mo ng pagkakataon si Satanas na makapasok at makagawa sa iyong buhay. We need to wage war. Amen? We need to wage war. Hindi palaging ikaw yung binabanatan. Dapat ikaw din bumabanat sa gawa ng kaaway. When we say wage, begin. Do the battle. And once na naka-enter ka sa war, you have to continue fighting for it. Amen? Tingnan mo kung katabi mo, mukha bang mananagumpay o mukhang talunan? Ha? Sipon lang. Hindi mo na ako, ate, may sipon. Hindi mo na ako, may upo. Talo na kaagad.
Marami akong utang, saka na ako magsisimba kapag wala na akong utang. Sa tingin mo, pag di ka sumimba, mababayaran mo ba yun? Di rin naman. Pumunta ka na lalo kay Lord. Amen? We have to wage war and continue fighting. Kailangan po natin yan. Spiritual warfare. Let's read. Put on, everybody. When we say wiles, schemes, tactics, strategy ng kaaway. So binanggit ko na to last time, kapag kailangang mag-put on, magsuot, meron dapat tayong ipuput off. Kailangan munang may tanggalin, may alisin, para meron kang isuot. Amen? Yung paborito ni tatay na 1 Corinthians 5:17, ano yun tay? Bago ka nang nilalang, bago ka maging bagong nilalang, may dapat tanggalin, di ba? May dapat alisin. You need to put off. Ano yung sabi sa Romans 13 verse 12? The deeds of darkness. Tanggalin na yung mga gawa ng kadiliman. Gawang masama. We need to put off. Hindi naman tayo magpo-put off niyan. Literal tayo eh. We have Jesus, our righteousness. Siya yung nagtanggal ng ating mga gawang masama. Bagay na binabalik-balikan mo pa. Ano yung bagay na binabalik-balikan mo pa? Pinatawad ka na dyan. Nilinis ka na dyan. Huwag mo nang balikan pa. Anong hayop yung bumabalik? Sabi sa Bible, ano yung hayop na bumabalik? Sinuka na? Kinain pa. Kaliligo lang? Bumalik pa. Kayo ba yun? Hindi tayo yun. Tao ka. Apple of God's eyes. Pinatawad ka, nilinis ka na. Therefore, pag nag-put off, wag mo nang balikan pa. That becomes the strongholds of your life. Yan yung nagiging kuta ng kaaway, kaya kanya nababalikan. Meron siyang space. Binigyan mo ng space eh. Di ba? Binigyan mo ng pag-asa si Satanas makapasok, makabalik uli eh. Pag no na no. Pag break na break. Hello? Tama ba? Pag X na X. Walang balikan to. Oh, sagot mga kabataan. Pag X, X. Si Satan, X nyo dati. Ex-best friend. Nung tinanggap nyo si Kristo, throw off na, putol na, cut off na. The deeds of darkness. Huwag nang balikan pa. Amen. Praise the Lord. Para wala na siyang strongholds sa bawat isa. Doon ka palang makakapag-put on something na dapat mong isuot. Need to wear. Ephesians 6:11-13. Bakit? Pinag-aralan natin last time. Bakit? So that you can stand and survive. Kung gusto mong makatayo, kung gusto mong mag-survive, kailangan mong isuot ang baluti ng Diyos. Put on the whole armor of God. Hindi naman armor mo eh. Armor ng Diyos. Okay? And the other one is to withstand. Makatagal. Tagal naman dumating ni Lord. Habang hindi pa siya dumadating, para makapanatili ka, para mapaglabanan mo ang gawa ng kaaway, everyday suot mo ang baluti ng Diyos. Amen? Kailangan suot mo ang baluti ng Diyos. Okay, the whole. Hindi sinabing one lang. Isa lang, pili ka lang yung magbagay sa'yo. Hindi. Lahat dapat nating isuot. Amen. When we say armor, the word armor, ang ibig sabihin niyan sa Greek word ay panoply. It represents the full, buo, the full armor of a heavily armed soldier. During the days of Paul, kasi si Paul yung author nitong Ephesians, ikinompare niya ang pagiging Kristiyano na nagsusuot ng baluti sa isang Roman soldier. Kung gusto mong manalo sa labanan, dapat suot mo lahat ng baluti. Amen? And in-emphasize niya dito, there are 6. Okay? There are 6 armor. Okay? Iisa-isahin natin ang baluti na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Bakit ba mayroong baluti? Bakit mayroong full armor?
na dapat natin pong isuot. The first one, okay? The first one is loins girt with truth or the belt of truth. Ephesians 6:14. Nandiyan ba kayo? Kaya't maging handa kayo. Sabi mo, maging handa ka. Ibigkis sa iyong bewang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Sinturon ng katotohanan. Bakit nagsisinturon? Especially boys. Bakit nagsisinturon? Nahuhubad, nahuhubo. Sa tingin nyo, yung pantalon ng isang soldier kung walang sintron at lalaban sa labanan, pwedeng makaistorbo yan, no? Mababagsak, bumaba, no? Yung kanyang mga lalagyan. Kasi, di ba? Di ba sa sintron, doon isinasabit yung kanyang, ano tawag doon? Spear? Sword? Di ba? Sabitan din yung sintron. So sabi dyan, the first one is the belt of truth. The belt of truth is the Word of God. Amen. The belt of truth is the Word of God, your primary weapon sa spiritual warfare. Kaya palagi, pursigido, binababa namin araw-araw. Read your Bible, meditate on it day and night. Because the days are evil. Masamang pasama ng pasama ang panahon. Dati masama na, ngayon pasama ng pasama ng pasama. Kung wala kang suot na baluti ng katotohanan, madali kang madideceive ng kaaway. Amen? Sabi sa John 17:17, sanctify them by the truth, your word is truth. Saan ka makakakuha ng katotohanan? Sa salita ng Diyos lamang. Bakit kailangan itong mga baluting ito? Pag ba Kristiyano, sabi pag Kristiyano ka na, ingatan ka ng Diyos. Puro katagumpayan. Totoo naman yung magtatagumpay ka, pero dapat may suot ka. Meron tayong part. Ang bahagi mo, isuot. Isuot ang baluting bigay niya kasi alam niyang may labanan. May mga preachers na sasabi, panalo na tayo. Panalo naman talaga tayo eh. Kapag lagi kang naka-connect sa totoong winner, sa totoong victorious, si Jesus Christ. At ang sabi ni Jesus Christ, pag connected ka sa Kanya, suotin mo ang baluti. Suotin mo ang full armor, ang full gear, para managumpay ka. Yan ang kasakasama mo every day. The first one is the belt of truth. Number 2 is the breastplate of righteousness. The breastplate of righteousness. Ano ang kanyang tinatakpan? Ano ang kanyang pinoproteksyonan? The breastplate of righteousness protects your heart. Pinoproteksyonan yan ang iyong puso. And having on the breastplate of righteousness, we are righteous with God. Apart from God, walang matuwid, wala kahit isa. But because of Christ, we are made righteous. We are the righteousness of God through Christ. Amen po ba? So, Isaiah 64:6, Isaiah 54:17. But one sin, nagkakasala pa ba mga Kristiyano? Yes or no? Yes. But one sin, nagkasala ka, our walk is unrighteous. Kapag tayo'y nagkasala, ang lakad na natin ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. The breastplate disappeared. We are easily attacked by the enemy. Naintindihan? Put on the breastplate of righteousness. Ngayong araw na to, pinupuno ka ng salita ng Diyos. Suot mo ngayon ang breastplate of righteousness. Hindi ka ngayon malapitan ng kaaway. Hindi ka madaya. Bakit? You have the breastplate of righteousness. But once lumabas ka, kasama mo na ang mundo, nagtrabaho ka, kasama mga kaibigan mo makasanlibutan, nadaya ka, nadala ka, nagkasala ka, the breastplate of righteousness disappeared. Binibigyan mo ngayon ng pagkakataon ng kaaway, atakihin ka. Amen? Yan ang pagkakataon ni Satanas na umatake sa atin. Madali na tayong malapa ng demonyo. Pag natanggal ang proteksyon ng iyong puso, madali ka nang madaya. Maramdamin ka na, sensitibo ka na, may sinabi lang yung katabi mo, kapatid mo, asawa mo, lahat yun dinadamdam mo. Bakit?
mo, natanggal yung breastplate of righteousness. Hindi ka na makagad makapagpatawad. Ang gusto mo na kagad, gumanti. Right? Naiintindihan? Because that is the familiar spirit. Naalala niyo yung mga words na familiar spirits? Yung kamukha, ang familiar spirits ang sinasabi po dyan kasi alam ng demonyo kung paano ka tuksuhin o galitin. Kasi yun yung old self mo. Pag natanggal yung breastplate of righteousness, bukas yan. Aatake na naman ang kaaway sa luma mong pagkatao. Kaya doon ka pa rin bumabagsak. Doon ka pa rin, bumibigay sa dati mong pinagbabagsakan. Kasi bumukas, hindi mo na isuot. Ano ang dapat na gamot dyan? Repentance. Humingi ng tawad kay Lord. One sin, nagkasala ka, God is faithful and just to forgive your sins. Huwag nang mga tuwiran pa, bakit mo ginawa yung kasalanan? Yung iba nangangatwiran pa eh. Sino ba yung ama din ng katwiran? Puro pangangatwiran. Kasi siya turo ng turo kung sino dahilan. Just repent and ask the Lord for forgiveness. Muli mong naisuot ang breastplate of righteousness. Amen? Amen. Pag po bumukas yan, pag nag-disappear ang breastplate of righteousness, ano po ang nakakapasok sa atin? Number 1, lust of the flesh. Number 2, lust of the eyes. And number 3, the pride of life. Yan yung worldliness, kamunduhan. Once na nag-open, nilinis ka ni Lord Jesus, pinatawad ka, nasuot mo ngayon yung breastplate of righteousness, pero nagkasala ka, hindi ka ngayon humingi ng tawad, nagpatuloy ka sa pagkakasala. Our God is merciful, but He is also just. Siya ay matuwid na Diyos. At hindi niya hahayaan na manatili tayo sa pagkakasala. Ito ngayon ang haharapin mo na mga kasalanan. Once we say flesh, it means sensualism. Craving for anything that gratifies the senses. Okay? Pagsalaman, sensualism. Okay? Pag sinabing lust of the eyes, materialism. Mahalaga na ngayon sa'yo lahat, kailangan trabaho. Hindi na si Lord ang una. Kasi naging materialistic ka na. Covetous itching to own what we see. Yung gusto nating makuha, yung mga material na bagay na nakikita natin sa paligid. Lust of the eyes. Number 3, the pride of life. Egotism. Ano yon? The desire to enhance own prestige and to push ourselves up. To get the spotlight. Yung gusto lagi siyang bida. And being somebody, well, in fact, we are nobody. Amen? Being somebody, well, in fact, we are nobody. Apart from God, wala talaga tayo. So, pride of life. At mula dyan, papasok yung 4 Gs. Actually, 3 Gs lang yan dati, ngayon 4 na. Glory, gold, gifts, girls or guys, and gays. Tama? Glory, yung pride of life. The gold is lust of the eyes. Girls and guys and gays is lust of the flesh. Pagka na-disappear ang breastplate of righteousness. Diba? Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Bantayan ang ating puso. Kasi dyan pwedeng madaya tayo ng kaaway. Number 3, breastplate that we need to wear is the gospel of peace, our walk with God. Yung sandalyas po na ating sinusuot. Ephesians 6 verse 15, isuot nyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Ito ba'y binigay lang sa mga pastor? Pangangaral ng magandang balita? Hindi sa lahat eh. Kaya nga ini-encourage namin kayong magbasa ng Biblia kasi yung binabasa nyo dapat yung ibinabahagi. Okay? The gospel of peace, our walk with God. Now, ano po bang ibig sabihin yan? The feet are important to a soldier. Ang battles, ang lahat ng pakikipagdigma, okay, ay, sabi dyan,
had been lost because of widespread foot injury. Pag mali yung sandalyas na suot, kapag ikaw ay nakikitigma, maaari kang magkasugat. Maaaring magpaltos-paltos. Sino sa inyo nakaranas na ng paltos? Di ba kapag mali ang sukat ng sapatos, pinilit mong isuot, kahit yung mga gusto mo pagkakatataas, ang sakit-sakit, tinitiis mo, magpapaltos-paltos, hindi ba? So, improper footwear, kung ikaw ay pupunta sa bundok at ikaw ay maglalakad doon, susuot ka ba ng tsinelas? Magsusuot ka ba ng mataas na takong? Ano ang tamang suot? Ha? Nike shoes daw, may tatak? Adidas. Di ba? May tama. Even nga yung pagtakbo, di ba? Yung mga nagbabasketball, may tama ding sapatos. Yung mga nasa race, may tama ding sapatos. Tayo din may tamang sapatos na ibinigay ang ating Panginoon. Because if a soldier can stand, he cannot fight. Kung hindi ka makatayo, hindi ka makakapagdigma. Anong ibig sabihin yan? Bakit sinabi kailangan tama yung suot natin? The feet speak of our ways, our direction. Saan ba ikaw pumupunta bilang mga Kristiyano? Saan pumupunta ang paa mo maliban sa church? Pagka Monday to Saturday, saan pumupunta ang iyong kaliwa at kanang paa? Nakikita pa ba ang kapangyarihan ng Diyos sa mga pinupuntahan mo? Amen? Amen po ba? Wearing the right foot, sabi ang pinupuntahan mo ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ka makikita saan? Sa club. Hindi ka makikita saan? Sa sugalan. Kasi hindi na yon ang tinalakaran natin. Our feet speaks of the direction na ating pong pinupuntahan. Dapat yung path na ni Lord, yung direction na ng ating Panginoon. Kaya tayo natatalo kasi kapag iba yung nilalakaran mo, tuwing linggo pupunta ka dito. Tama yung pinuntahan mo. Pagka Lunes hanggang Biyernes, Sabado, saan ka pumupunta? Pagkatapos ng school, mga estudyante, saan pumupunta? SM daw. Nay, may project. Huwag ka magsinungaling. Bakit? Binuksan mo na ang pintuan ng kaaway para magpatuloy ka magsinungaling. Hello? Pagkatapos ng trabaho, saan ka pumupunta? May OT. Saan ka nag-OT? Sa inuman daw. Sabihin mo, hindi na kami yun. Amen? Saan tayo pumupunta? Saan tayo dinadala ng ating panyapak? Nakikita ba ang presensya ng Diyos kung saan tayo pumupunta? Hello? At sa ating pinupuntahan, na ibubukas po ba natin ang ating bibig para ibahagi ang salita ng Diyos? Ano po ang ibig sabihin po nung yung ating sandalya, suot po natin yung ibinigay sa atin ng Panginoon. And number 4, the helmet of salvation. You're very familiar of the helmet. Okay? Helmet ng kaligtasan. Ano pong ibig sabihin yan? It protects our mind. Dapat po matibay ang ating doctrine of faith. Hindi ka na nasusway. Hindi ka na nadadaya ng mga lumalabas na mga maling doktrina. Bakit? Protektado na to, the helmet of salvation. Alam mo na ang dahilan, alam mo na kung paano ka naligtas. Hindi sa iyo mga mabubuting gawa. Ito ay dahil sa biyaya at habag ng Panginoong Hesukristo. Hindi mo ito mababayaran. Ito ay kaloob. At ang iyong mga mabubuting gawa ay resulta lamang ng iyong pagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Pangahawakan mo yon. Therefore, mamumuhay ka ng maayos sa harapan ng Panginoon. Because I am saved, I am grateful to the Lord, mamumuhay ako ng naayon sa kalooban niya. Hindi ka na madadaya ngayon ng kaaway. Because you have this helmet of salvation, the protection ng iyong pong kaisipan. Number 5 is the shield of faith. Faith in God and His Word. Isipin nyo, ano yung shield? Ano yung shield sa Tagalog? Verse 16, Ephesians 6,
16. Buksan po ang Biblia. Lagi ninyong gawing panangga. Ayun. The shield is panangga ng pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isipin nyo, hindi basta palaso ang ibinabato sa atin, nagliliyab. Matinding palaso ang ibinabato sa iyo ng kaaway. Kaya kailangan mo ang shield of faith. May panangga ka sa lahat ng kasinungalingang ibinabagsak sa iyo ng kaaway. Mayroon kang panangga. Amen po ba? Naintindihan po? Hello? Amen. And number 6 is the sword of the Spirit. Sabi sa Ephesians 6:17, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak. Sabi nyo nga, tabak. Yan, tabak ng Espiritu, hindi tabako ha. Tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Now, the sword of the Spirit is the Word of God. The sword is a defensive weapon. Okay, pang-defense. Kasi meron po, di ba, may pang-sword. Ang isa pong army, at that time, meron po siyang maliit. Maliit na sword. Yung pagmalapitan, punyal. May pangmalapitan. Ang isang army po, meron po yung 2 sword. May isa pong maliit para po sa malapitang labanan. At meron po siyang mahaba na tabak para po sa malalayong labanan. That's why ang Word of God or the sword of the Spirit becomes His defensive weapon and offensive weapon. Amen? Hindi lang siya pang-defense, pang-offense din. Hindi lang siya laging panangga. Ang panangga, shield of faith. Pagdating sa sword, kailangan aatake ka, aabante ka. Tamang weapon. May maliit at meron pong malaki. Amen? And the sword of the Spirit is the Word of God. Love the Word of God. Wala pong power yung mga nagsasalita dito. It's only the Lord and His Word ang may power. We just encourage you, challenge you to love the Word. Meditate on it day and night kasi yan na magbibigay sa inyo ng power. Amen? Ayaw namin makita po kayong nalalapa, natatalo na Kristiyano, mga anak ng Diyos. Not all the time nakikita namin ang inyong kalagayan, lalo na sa inyong mga tahanan. Hindi po namin alam mag-asawa ang inyong araw-araw na pakikibaka. Pero ang alam po namin, pwede namin kayong ilapit sa tunay na kapangyarihan na kasama nyo araw-araw. Siya ang Diyos at ang kanyang salita. Panghawakan nyo at gamitin nyo po. Amen po ba? Mananagumpay kayo. Magiging mananagumpay po tayo. The sword of the Spirit. Ang sabi, Jesus defeated Satan with the word of God during His temptation. We must do the same. Never underestimate the power of God's word in a spiritual battle. Kung si Jesus ang ginamit niyang weapon, matalo si Satanas ay salita ng Diyos, ano ngayon ang gagamitin mo? We must do the same. Gawin mo rin ang ginawa ni Jesus. Gamitin mo ang salita ng Diyos. Yun po ang panglaban. If we are going to destroy the works of Satan, we must learn to use the sword, the Word of God. Because sabi sa Hebrews 4 verse 12, for the Word of God is living and active. Sabi nyo nga, living and active. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya kailangan nating mapuno, mapuspos ng salita ng Panginoon. And lastly, praying always. Nananalangin po ba kayo? Sabi ko last time, di ba? Bago lumabas ng bahay, walang lalabas ng hindi nananalangin. Mga magulang, huwag niyong hayaang ang mga anak niyo makalabas ng tahanan na hindi niyo na ipanalangin. Ipag-pray niyo po. Hanggat maaari, sama-sama ang pamilyang nananalangin. Pag sama-sama ang pamilyang nananalangin, wala nang laban, mas maraming kalaban. Pero mas malakas po kayo dahil sama-sama. Amen po ba?
Pray always. Sabi mo nga, pray always. Hindi ngayong linggo lang. Hindi pag nag-opening prayer lang at closing prayer. Pray always with all prayer and supplication in the Spirit. It's a big S. In the Spirit and watching thereunto all perseverance. Huwag kang magsawa. Magtiyagang manalangin. Diba? Pray unceasingly. Pray constantly. Pray continuously. Amen? Hindi lang po pansarili, even po sa mga lingkod ng Diyos, kailangan nyo rin silang ipanalangin. So you have 6 weapons, 6 armor. Meron pang plus. Add another, may add-ons. Pag hindi ka pa nanagumpay, ewan ko lang, bukod sa full armor na binigay ng ating Diyos, binigyan ka pa ng add-ons. The blood of Jesus. Gano'ng makapangyarihan ang dugo ni Jesus. Amen? That's why you pray sa iyong family. Kapag may sakit, may karamdaman, you pray in the name of Jesus, by the blood of Jesus. Powerful. Number 2, prayer and fasting. Nagfa-fasting ba? Nananalangin ba? Number 3, praise and worship. Huwag niyong hayaan ang inyong mga cellphone niyo ang tinutugtog, puro worldly songs. Bagamat may mga love songs, masarap pakinggan. Kumakanta pa kayo ng meow, 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 meow. O, kantayin mo meow, 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 meow. Ha? Hello? Hindi naman speaking in tongues yun eh. Meow, 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 meow. Kristiyano na, meow, 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 meow pa rin. Ay, naku. Praise and worship. Yung mga kinakanta dito, hanapin nyo sa YouTube. Makinig kayo, umawit kayo. Ay, weapon yan. Okay? Weapons for warfare. Number 4, the name of Jesus. Pag po nananalangin, huwag kakalimutan sa dulo, in the name of Jesus. Hilingin nyo ang lahat, in the name of Jesus. Yon. Amen po ba? Para siyang selyo na yung panalangin mo granted sa heaven because in the name of Jesus. Amen po ba? Naiintindihan? I still have 10 minutes. So, spiritual warfare comes in 2 ways. Pag lumalaban ka, may dalawang klase. Either offensive or defensive. Parehas dapat mo yung ginagamit. Offensive is tearing down the strongholds of the enemy. Ikaw mismo ang nagpapabagsak, humihila ang gawa ng kaaway. Defense, ito kalimitan lang ang ginagawa ng Kristiyano, depensa ng depensa. Hindi na makaarya, hindi na makaabante, depensa lang ng depensa. Kailangan sa warfare, nag-o-offense ka, offensive and defensive. Amen po ba? Intindihin natin, ano po yung nasa loob ng defensive? Pag defensive, helmet of salvation, sword of the Spirit, and the armor of God, prayer. Pag offensive, number 1, prayer. Nananalangin ka. Pang-offense mo yan. Atakihin mo ang kaaway sa panalangin. Number 2, praise and worship. Naalala nyo sa panahon ni King Jehoshaphat? Sino ang frontliner? Sundalo ba? Worshippers, musicians, and they won the battle. Amen? Praise and worship, spiritual warfare, offensive, sword of the Spirit, salita ng Diyos, offensive and defensive. Pag inaatake ka ng kaaway sa kasinungalingan, sabi mo, thus says the word of God. Sabi ng salita ng Diyos. Kung hindi mo tinatanggap ang mga salita ng pandaraya ng kaaway, balikan mo siya ng katotohanan ng salita ng Diyos. Do you have the mind of Christ? Pulling and casting, binding and loosing the blood of Jesus. And number, ewan ko pang ilan na yan, your testimony. Huwag niyo pong iwawala. Huwag niyo pong sisirain ang inyo pong magandang patotoo kung paano kayo pinatawad, pinago ng Panginoong Hesukristo. Pag sabi ko, di ba? Pag sinasabi ng kaaway, ibinabalik niya sa iyo ang iyong nakaraan, lagi mo siyang ibabalik sa kanyang haharaping parusa sa
harapan ng ating Diyos. When Satan always reminds you about your past, especially yung pangit mong nakaraan, tandaan mo, may bago ka ng testimony sa presensya ni Lord. Na ikaw ay mananagumpay, ikaw ay pinatawad, ikaw ay nilinis, ikaw ay binago. Yun ang lagi mong ipapakita at ihahayag. Hindi ka magsasawang ipahayag kung paano ka binago ng Panginoon. Your testimony is a powerful, offensive weapon na pwede mong ilaban sa kaaway. Hindi na ako yung dating Reggie. Ako'y binago na, pinatawad, at ngayon nagpapatuloy sa katwiran ng Diyos. Huwag mong hayaang tawanan ka ng kaaway kasi bumalik ka sa luma mong pagkatao. Huwag mong sirain ang patotoo ni Kristo sa buhay mo kasi pagtatawanan tayo ng kaaway. Amen po ba? Naiintindihan po natin? Be strong when you are weak. Jesus is our strong tower. Amen? Be strong. Lahat ng tao hindi exempted sa pagkakataon na ikaw ay manghina at manlupaypay. Amen? Lahat. But be strong in the Lord and in His mighty power. Be brave when you are scared. And most especially, be humble when you are victorious. Kung patuloy mo nararanasan ang katagumpayan, manatili ka, magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Because we are victorious in Christ. In Christ, we are victorious. In Christ, we are more than conqueror. In Christ, we have the power para po tayo ay palaging makapanaig sa gawa ng kaaway. I do believe for these two sermon preaching, wala na pong matatalong mga anak ng Diyos. Protected na kayo ng Word of God. CSF family, minsan inaatake kayo ng karamdaman. Paano nyo po haharapin ang karamdaman? Minsan inaatake kayo ng kawalan, kahirapan. Paano nyo po haharapin ang kahirapan at kawalan? Minsan, humaharap kayo sa mga broken relationship, problema sa pamilya. Paano nyo po haharapin kung hindi po tayo founded, established sa Word of God? Amen? Huwag na po tayong pumayag na matalo, malapa ng kaaway. Be still in the presence of God. Be still, manatili tayo. Manahimik ka pagka panahon ng storms. God, ang Diyos ay laging handa na tumulong at gumawa para sa atin. Let's all stand. Sabi doon sa awitin, the victory is yours, not ours. Siya sa family, uulitin ko, God did not raise you. God did not raise me. God did not raise us to become victims of the enemy. We are raised to become victors. Sabi mo, we are victorious. Tapakin mo nga yung katabi mo, sabi mo, we are victorious. Be bold as a lion. Oh, Rabaya Sekadasana. We praise you, Lord.